Ako naka-thank you sa iyo. Thank you talaga na alam ko na yung sa 300,000 Wait, sa lupa ay natuwa ako. Natuwa ako meron ng lupa si Luis. Sabi ko kay nanay Lita, okay lang ba? Pangalan ko kay kuya, no? Oo, tama yun. Tama. So yun po guys, stop po muna natin. So just heads up lamang po. In this video po, pag-uusapan po natin itong isa sa topic po na napag-usapan po nila Tita Evangeline tsaka ni Tatay Ram nung nag-usap nga po sila. At nabanggit nga po ni Tekram na since 'di ba binigyan ni Tekram sila ang pamilya ni Luis ng 300,000 pesos, tapos syempre may pondo pa po para sa pabahay sa kanila. So yung plano po nila Tekram na bibili na lupa para sa pamilya ni Luis, ang gusto po ni Tekram is kung okay lang daw po kay Nanay Lita na ipangalan daw po ito kay Luis. So ibig sabihin kung maging okay nga po ito, kung may pangalan nga po ito kay Luis, magkakaroon na nga po siya ng kanyang property sa edad nga po na 17 years old. Pero syempre, since minor pa nga po siya, is marami pa pong mga proseso dyan na kailangan gawin para magkaroon talaga siya ng sarili niyang property kasi minor pa po eh. And I believe kapag minor po yung bata, or syempre tawag dyan, kapag below 18 years old pa po, so I believe kailangan pa po yan ng guidance ng parents, ng guardians, or kung ano pa dyan. So kung sakali man na ipapangalan talaga ni Tekram yung property kay Luis, so siguro marami pang mga process na dapat gawin. Kaya abangan na lamang po natin. And mas maganda dito kasi nga po magkakaroon na talaga sila ng sariling lupa, either mapangalan man ito kay Luis or maipangalan kay Nanay Lita. Ang pinaka-importante po sa lahat is magkaroon sila ng sariling lupa na talagang sa kanila na, at hindi na sila o hindi nila kailangan pang mag-rent ng lupa or mag-rent ng bahay kasi nga po medyo magastos din po yun. So abangan po natin itong bibili na lupa nila Tekram, tapos yung pabahay po para sa pamilya nga po ni Luis. So ito po yung pagpatuloy po natin. Pupunta ko sana kami ngayon, tita, sa sa kila Nanay Lita. Ngayon ko sana babayaran yung lupa. Thank you pala. Ngayon ko sana babayaran yung lupa. Hindi Opo. ako naka-thank you sa iyo. Thank you talaga na alam ko na yung sa 300,000 Wait, sa lupa ay natuwa ako. Natuwa ako meron ng lupa si Luis. sabi ko kay Nanay Lita, okay lang ba? Pangalan ko kay kuya, no? Oo, tama yun. Tama. Tama yun. Kahit na maliit po siya, sabi ko, ang mahalaga po masasabi niyong pwede kayong kumilos-kilos. Tama yun. At saka Tama yun, yung kahit maliit man, I believe yung nakita or penal na desisyon nga po ni Nanay Lita is yun pong 156 square meter na tag 300,000 pesos. So hindi siya ganoon kalakihan, pero at least meron silang matatawag na kanila talaga, yung makagalaw sila ng maayos, yung kahit anong gusto nilang gawin sa lupa nila is okay lang, at wala silang babayaran. Yun po yung pinaka-importante kasi sa lahat. 17 years old pa yan. Ang alam ko, hindi pa yan pwede humawak ng isang property. Kaya ang alam ko na nga kasi itong mga anak ko noon, nung maliit pa to, 10 years old pa itong mga anak ko, meron kaming kamag-anak. Kaya alam ko yun, Ramil, na pag minor, hindi ka pa pwedeng maghawak ng isang ownership property owner. Kasi minor sila eh. Parang investment lang po ni kuya. Mag-under pa yan sa parents, sa pag may parents pa, doon pa yan. Ihap sa kanila. Kasi yung mga anak ko noon kami, merong tiyuhin nila na ibininta yung lupa. Yung mga anak ko, may mga ipon sila kasi ako, pag nagbigay ako ng pera sa mga anak ko, hindi ko pinapagasto sa kanila, pero pinadeposit, may mga account na sila. Kaya sabi ko, ang mga anak ko na lang ang bibili, pero ang pangalan doon is sa tatay pa, kasi kapatid ng tatay ang nagbinta. So ngayong malaki na sila, saka pa sila naka sa title ng lupa. Kasi yung edad na yun, hindi pwedeng ikaw maghawak kasi minor yan, 17 pa yan si Luis. Hindi pa yan. Pero pwede yan by written, by sa abogado ba?
wait lang po. So, meron parang experience si Tita Evangeline about nga po sa minor na hahawak po ng ari-arian, especially pagdating sa lupa. So, sa kanyang anak daw, since mga minors pa that time, so hindi pwedeng humawak daw po ng or property. Pero based po sa aking na research sa kay Meta AI po, galing ito kay Meta AI. Ayun po dito sa Pilipinas, ang isang 17 taong gulang ay maaari na daw pong magmay-ari ng lupa pero may ilang mga conditions. So, pwedeng magmay-ari ng lupa pero may mga conditions po na dapat ma-meet. So, ayun po sa batas, ang mga minor de edad, mga taong wala pang 18 taong gulang ay may karapatang magmay-ari ng ari-arian, ngunit hindi sila maaari pumirma ng mga kontrata o gumpan ang mga obligasyon ng walang tulong ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga. So, kailangan pa rin talaga ng gabay ng parents or guardians, especially pagdating sa pag-sign ng contract is yun. Kailangan yung parents yung gagawa po wala. So, hindi pwede yung bata. So, pwede siyang magmay-ari pero in terms of mga papeles, ang parents po yung dapat na pumirma. Ito po ang dugtong. Kung ang isang 17 taong gulang ay nagmamay-ari ng lupa, ang mga magulang o tagapag-alaga ang magpapatakbo ng ari-arian hanggang sa siya ay umabot sa edad na 18. Ang mga magulang o tagapag-alaga ay may tungkulin na pangalagaan ng interest ng minor de edad at maaaring kailanganin ang pahintulot ng korte para sa ilang mga transaksyon. Okay. So, yun. For example, maipangalan talaga kay Luis yung lupa. So, ang mag-manage po nitong lupa na ito is yung parents or legal na guardian. Sila yung magpapatakbo. For example, ipagpalagay natin merong isang business na nakapangalan sa isang minor. So, hindi pwede ang minor yung magmamanage niyan. So, kailangan ng guidance or kailangan na mag-manage mismo yung parents or yung guardian mismo ng bata. At kung sakali man na may mga kakailanganin daw po na mga papeles or something na ay kailangan na something na transaction, ay kailangan daw po ng pahintulot ng korte since minor pa nga po. Even though parents po sila, pero kung may mga kailangan na transaction is kailangan po na ng pahintulot sa korte. Ayun, ganun po yung ibig sabihin po yata dito. So yun po, so ibig sabihin lamang po is pwede lang magmay-ari si Luis ng lupa. However, in terms of mga papeles, mga transactions, something like that, so kailangan nilang idaan ito sa legal process, like idaan sa korte. Tapos in terms of mga pipirmahan is kailangan si Nanay Lita po yung pipirma. Ayun. So pagdating ng 18 years old ni Luis, so meron na siyang full na control or siya na po yung may 100% na karapatan sa lupa na nakapangalan sa kanya. Yun po yung batas po pala. So, ito po ipapatuloy po natin. Iniisip ko na lang, Ninang. Legal. Iniisip ko na lang, tita, na parang investment na lang niya habang Oh, yes. Tama. Tapos kung hindi man, at saka darating din yung panahon na hindi lang, siyempre magkakaroon din siya ng sarili niyang kumbaga pangarap. Yeah. Thank you talaga, Ramila. At ay naibigay natin Kami po yung kay Luis yung lupa na yun. And then, this year, excited ako na maliit na bagay po. simpleng bahay lang, Ramil. Yung hindi tayo naghanap ng malaking bahay. Kasi, yung mga kapatid ni Luis, pag lumaki yan, magkanya-kanyang buhay na rin yan. Yeah. And then yung si Luis, sa ngayon na binata pa siya, wala pa siyang family, and then hindi naman ibig sabihin na doon na siya titira. At least naman si nanay niya nandoon sa bahay ni Luis. Po. Yung nanay niya is hindi yung katubong tapo. And then lalo na meron siyang stepdad si Luis ngayon. So at least merong malaking karapatan si Luis pa. Saan kayo punta na kayo? Magpagupit na kayo bago magbago isip ni Kuya Luis. Kuya. Kasi nakaayos daw po yung buhok niya, tita. Nakaayos daw po yung buhok niya para sa birthday bukas. So, yun po, at least po, kung sakali man na may pangalan nga po kay Luis yung lupa, or kung hindi man, ang importante po doon is meron na silang, or yung pamilya ni Luis meron pong sariling lupa na mapagtayuan po ng sariling bahay
at hindi na po kailangan nilang gumastos monthly para sa upa sa bahay or sa lupa. So yun po. So God bless po sa ating lahat at bye for now po.